Sean Ildefonso nag-raise the roof pagkatapos dumakdak. Yeng Giao ang saya niya sa game na to, habang si Coach Frankie Lim nagwawala dahil nilampaso. Unang play, kuha ng rain or shine ng possession at sa kanila rin ang unang punto sa first quarter with a 3-pointer ni Asisio. Samantala nakuha naman ni Semerad ang unang puntos para sa NLEX. 9 minutes ng quarter na to, nice block naman ang inabot ni Semerad kay Santillan, sabay titig pa yan sa kanya. Bolik nagsimula na magpakitang gilas para sa NLEX with a nice move under the basket. Bo Belga nagpakita din ang kanyang power drive, humihingi pa ng foul at biglang napa-time out ang NLEX. Pagbalik, Anthony Semerad pumukol ng 3-pointer pero agad binawian naman niya ni Clarito at unti-unti na napag-iwanan ng Ross ang NLEX dito. Binaybay pa yan ni Nick Dimusis ng 2-pointer na may kauban pang foul. Sa dulo ng first quarter natin, ang score 30-23 pabor sa Ross. Second quarter, Gian Mamuyak pumasok din sa loob ng mabilisan for 2. Sean Ildefonso para naman sa kanyang first 3-pointer sa game na to. Hindi lang yan, nakapagpasabit pa siya ng foul kay Bolik at nagdiwang ang buong Ross. At mas inalat pang NLEX ngayon, matamlay na rin sila. Tingnan mo si Coach Frankie, nagwawala na. Bolik nakapwesto para sa kanyang 3-pointer, pasok yan. Kaso lang, Gian Mamuyak dumagdag ng 2 points and 1. Samahan mo pa yan ng 3 points ni Karakot, nilampaso ng NLEX. Bolik pagod na pero naistapyasan ng Kalamangan. Sa dulo ng second quarter, ang score natin 62-43, pabor pa rin sa Ross. Ikatlong quarter, mas lumayo lang ang kailangang habulin. Wala masyadong sagot ang NLEX sa mga pasabog ni Santillan na 3. Dinagdagan pa yan ang 3-pointer ni Belga at ang nice Euro step ni Adrian Nocum. Santillan dinagdagan pa ang kanyang 14 points. Mas namagalang ang Kalamangan ng Ross. Ang saya naman ni Coach Yeng ngayon halos nice play lahat. Bolik itinakbo ang kanyang 2-pointer, 6-0 run para dito sa NLEX. Semerad nakapukol pa ng 3. Natuwa naman si Mamuyak sa ginawang pasahan nila ni Asistio for the nice drive. Sa dulo ng third quarter, score natin, nako, 97-74. Hindi na nakahabol ang NLEX. Sa ika-4 na quarter, parang tanaw na kung sino ang panalo. Semerad malakas pa rin ang fighting spirit, sumugod sa basket for 2. Sean Ildefonso napataas kamay sa kanyang off the window 3-pointer. NLEX pagod ng humabol. Mismatch naman dito under the basket at nakuha ni Santillan ang 2+1. At sa dulo ng fourth quarter, nagpasikat pa ng isang exclamation dunk at nag-raise the roof si Sean Ildefonso. Malaking panalo ito sa Ross. Ang score natin sa final, 120-104. Dagdag ko lang po sa ating update, mukhang may naka-report kay Kume tungkol sa nangyayari sa Converge at ipapatawag daw ang Converge para kausapin ni Kume ang management nito kung totoo bang sinasadya nila ang pagpapatalo para makuha nila si Justin Baltasar sa upcoming draft. Dahil kapag napatunayan nito, abay posibleng masuspende or maban ang prangkisang to kapag totoo ang hinala ng mga tao. Ngayon naman, sino kaya nagre-report kay Kume na umano'y ito ang kalakaran ng Converge? Hindi naman po sinabi pero taga-independent team ata to. Marami palang marites mula sa independent teams. Bueno, focus na lang tayo sa kung ano nga bang buong katotohanan sa issue na nandadaya daw or nananadya ang Converge para makuha nila si Baltasar. Kung pagbabasihan mo ang kanilang lineup, dito pa lang medyo tagilid na kasi halos puro young talent silang lahat. Puro mga walang experience na sumabak sa pro. Ibahin mo sila sa Ross kasi ang Ross umabot din ng almost 2 years bago naging ganyan kasolid ang young talent sila. Idagdag mo pa yung pananakot ni Coach Yeng kaya gagalingan talaga nila. Tapos ito, nawala pa si Ahan Misi at Jorenteng. Imbes na sila na dapat ang pag-asa nila. Pangatlo, kulang sila sa mga quality big man at guards. Pang-apat, nag-focus sila masyado sa pangunguhan ng mga veteranong staff. Pang-lima, yung coach na mismo ang problema. Wala ka pressure ni Alden Ayo hinaharap ang lahat. Kasi kahit malaki ang problema ng kanilang team, parang chill pa rin. Para sa akin, opinion ko lang, para hindi naman totoo na nagpapatalo sila. Talagang sobrang weak lang talaga ng kanilang team ngayon. Mukhang kaya pa nga silang talunin ng college teams. Kung magpapadraft si Baltasar, malaki ang may tutulong nito sa Converge sa height niya at versatility. Big boost si Baltasar sa kanila. Ngayong naalaman ni Kume ang mga chismis sa labas, naalarma din siya. Aba, nakapag-desisyon na ipapatawag daw sila sa opisina para makausap yung mismong team manager na si Jacob Lau. Ayon pa kay Alden Ayo, kung sino man ang kukunin nila sa draft, si Jacob Lau pa rin daw ang mamimili at hindi siya. Ano sa palagay nyo? Sinasadya kaya?
or sadyang mahina lang ang roster nila ngayon.